Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaction, sariling opinion po sa Ka-Business Official. Ito po yung congratulate ko muna si Nanay Norma. Siya po yung unang nanalo doon sa palaro nila Pinuno Ka-Business sa kalsada, yung sa ruleta. Swinerte po siya. Nakakuha siya ng 30,000. Pero bago yun, salamat po sa mga subscribers, silent viewers, mga nagta-thumbs up, nasa comment section. Thank you po sa suporta ninyo. Salamat po sa hindi pag-skip ng ads. Shoutout po kay Pinuno Ka-Business. Please support Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, mga kagwangs, and mga kasama pong mga reactors. And of course, shoutout din po kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, buong Karepa members at saka mga reactors din po ng Kalingap. So, bago ko ibigay ang aking reaction, pakinggan ho natin ito. Meron pong naging panawagan dito si Nanay Norma. Siya po yung senior citizen. Akala ko nga kasi sabi niya noong una, tinanong nila Pinuno, siya po yung nagtitinda ng banana Q sa kalsada na blessing in disguise, swinerte pinalad na siya po talaga ang nakita nung time na yun nila Pinuno Ka-Business at nanalo nga siya ng 30,000. Napag-alaman dito na ang anak pala nito ay kilala rin. Artista, nabanggit nga ni Pinuno na nasa Pinoy Big Brother ito dati. At tapos vlogger na nga. Pero tinignan ko yung merong account dito sa YouTube. Nasa 3 million yung subscriber. Kaya lang, matagal na yung mga upload nila. Baka iba na yung channel. Okay mga ka-business, pakinggan po natin ang panawagan ni Nanay Dominga doon sa kanyang pamangkin na anak ni Nanay Norma. At the same time, may panawagan din po si Nanay Norma para sa kanyang mga anak. Ito po. Nung anak niya na artista. Ikaw, pakita mo. Mayroon kang bata pa dyan sa wallet. Sa ngayon. Sige na. Ipakita mo na si... Para manawagan tayo. Si Glendon at saka si ano. Pakita mo yan. Pwede ho. Pwede ho. Pwede kayo manawagan sa pamangkin nyo? Magandang hapon po, Glendon. JB, pwede ba si mama nyo silipin nyo naman? Naghihingi lang ng kalinga. Hindi man financial or material. Kailangan nyo naman siyang dilawin dito. Sa tagal-tagal nyo ng panahon, may trabaho na kahit lahat. Iniwan nyo sa ere. Hinatid ko siya sa iyo. Anong ginawa mo, anak, pamangkin? Anong ginawa mo? Hinatid mo siya sa barangay na hindi naman siya doon nakatira. Naglakad yung matanda kung wala pa siya nakitang pulis. Hindi siya nakauwi. Kung hindi siya hinatid, baka yung kapatid ko na pariwara sa kalsada. Tama ba yung ginawa mo, Glendon? Diba masama? Nanay mo yan eh. Ano mang kapangitan ng ama nyo, ina mo, hindi mo dapat gagawin yun sa kapatid ko dahil yan, simulan si Mala. Mahal namin yan. Hindi mo dapat siya inapi. Ang sama mo kung saan naging magandang buhay mo. Ginan mo yung nanay mo, mami mo. Tinawag mo ba siyang mami? Aapihin mo ng ganon. Inatid ko siya sa pamilya niya. Tapos nung inuwi, wala pang 3 hours. Inatid sa Kamarin, Barangay 74. Saan ba siya nakatira sa Pagkasa, Barangay 75? Kumbaga walang siyang anak. Ano siya talaga, wala siya. May gusto kayo sabihin sa anak mo, Nay? Ayan, TV. Nak, punta ka dito kasi magpapasko na kayo eh. Dalawin naman ninyo ako. Dalawin nga ako. Malaman ko kamo kayo. Yun lang, akin lang naman eh. Kayo may Pasko, ako wala. Kasi bawal sa akin. Pero kahit pa paano, Pasko, wala namang problema yun. Kahit Pumunta ka lang. ang pagmamahal sa pamilya ay walang pinipiling Gusto ko namin oras gawin at araw natin. yan. Oo. Yakap lang naman ang kailangan namin. Bilang tita, mama. Ayan po, manawagan po kayo. Yun lang naman, Glendon. JB ang kailangan namin. Kailan nyo pa sila ninyo mayakap kung siya ay pumikit na yung kanyang mga mata? Huwag naman ganun, anak. Isa lang po yung anak niya, Nay. Dalawa po isang Glendon niya, JB. Nay. Glendon. Dalawin nyo ka dito, minsan-minsan. Kaya hindi ako makatulog dito sa bahay. Kayo na iniisip ko eh. Ito yan. Never since, ma'am. Never since. Simula't simula. Hindi ako makatulog, na. Dalawin niyo ako. Please lang.
Mamaya pumunta kayo dito straight na yung pa ako bago kayo pumunta. Sige, bye-bye. Pambira mga kabisnes, narinig niyo yung pakiusap ng nanay? Bisitahin siya, mayakap man lang, hindi siya makatulog. Dahil iniisip yung mga anak. Kabayan Glendon, sana mapasyalan mo yung iyong nanay. Mayroon pang nag-comment doon, siguro anak ito ni Nanay Dominga, si Joy Dichoso or Dicoso, na apelyido niya. Ayun nga, sabi nga niya doon sa comment na pasalamat siya sa Kilaka Business at sana nga daw ito na yung maging daan para makarating doon yung mensahe ng nanay nanay nila Glendon. Glendon ba? Tama ba ako? Ang sabi dito ni ate, siguro pinsan nga niya ito. Basahin ko po. Naawa ko dito kay nanay. Sila Bong ang nakakita. Kilala niya si Bong ni nanay Norma. Ito po si Joy. Ito po ang babasahin ko yung comment ni Joy. Siguro pamangkin ito ni Nanay Dominga, yung kapatid ni Nanay Norma. Sabi niya, maraming salamat po sa binigay ninyong tulong sa tita Norma ko. Si Lord po ang bahala magbalik sa inyo, sa pamilya niyo po. Sana isa po kayo sa gawing tulay ni Lord na mabigyan ng pagkakataon ang tita ko makasama niya ang kanyang mga anak. Kahit isang araw lang dahil lagi niya yan sa aming hinihiling. Ngunit, sabi niya, ngunit di man lang siya binigyan ng pansin. Ibig sabihin, laging sinasabi ni Nanay Norma, nakikiusap, na kung pwedeng makita yung mga anak niya pero hindi daw pinapansin. Wala po kami magawa sa kalagayan niya pagdating sa mga anak. Siguro, grabe pa saya ni Tia pag natupad yun. Maraming salamat po sa mga anak, sana makita nyo to. Diyos na gumawa ng paraan para makalapit ang mama nyo sa mundo na meron kayo. Ayun, so, nag-pray dito si Ate Joy, yung anak ni Nanay Dominga, na sana mapanood nga itong video na ito nila ka-business official. Mapanood na ito na nga daw talaga siguro yung paraan para makalapit yung kanyang magulang, ang kanyang tita, sa mundo ng kanyang mga anak. Na alam naman po natin na nagbablog din po. Ayan. Sana bigyan nyo ng pagkakataon ang mama nyo sa simple hiling niya. Dahil wala yan alam sa pera. Ilang taon na siya nakatira sa mama namin, pero kayo pa rin ang itinuturing niyang pamilya. Kahit saan man siya makarating, hindi man maabot ng isip niya ng mga bagay-bagay, pero ang puso punong-puno ng pag-asa na makasama kayo kahit minsan lang ng mga anak niya, dahil alam niya sa puso niya mahal na mahal niya kayo. So yun po mga kabisnes ang panawagan din ni Nanay, di po ba? Nakiusap pa siya, please bisitahin siya, puntahan siya, gusto niya mayakap yung kanyang mga anak. Para sa iyo Sir Glendon, sabi mo nga hindi mo iniwan ang iyong nanay. Alam niya kung nasaan kayo na magkapatid, nagtatrabaho kayo para tustusan niyo siya. Pero kung tinutustusan niyo ang inyong nanay, bakit andyan pa rin siya, nagdalako, nagtitinda, at sabi ganito ng tita ninyo, wala nga silang bigas. O diba, kabayan Glendon, siguro bisitahin niyo rin siya, kasi kawawa din naman di po ba? Hindi kayo makakarating sa inyong paroroonan. Sa bagay, mayaman na kayo kaya lang sana hindi niyo pabayaan ang iyong magulang. Panoorin niyo yung video, kawawa yung nanay niyo. Yung pagmamahal lang naman ang kailangan niya, nakaka-survive naman sila na magkakapatid sa tulong ng iyong tiyahin, mga pinsan. So yun lang po yung sa akin mga kabisnes. Sana nga makarating ito doon sa kapatid ni sa mga anak ni Nanay Norma. Mayaman naman na sila, may kaya. Nakikita ko yung mga mga upload doon sa Facebook nila. So yun lang, ingat po tayong lahat. Importante talaga magulang. Salamat sa ka-business team, kila Pinuno ka-business, Mrs. ka-business. Dahil
sa ganyang pagkakataon, tawag dito, dumating na, alam niyo, wala silang bigas, nandiyan kayo, blessing, tapos, yun na, yung paraan talaga ni Lord. Marunong si Lord kung sino yung mga taong nangangailangan. So, hindi po muna ako magsa-shoutout, Salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin. Mag-ingat po tayong lahat. To God be the glory.